Trae Young, na-trade na sa Wizards kapalit ang dalawang veterano. Sino ang nalugi? Draymond Green, tinrash talk ni Giannis. At Warriors, masaya dahil bumalik na ang paglalaro ni Melton. Ipinagpalit ng Hawks si Young sa Washington Wizards nitong araw ayon kay Shams Charania ng ESPN. Bilang kapalit, matatanggap ng Hawks sina CJ McCollum at Corey Kispert at walang kasamang draft picks mula sa alinmang panig. Ika-8 season na ito ni Young sa NBA at buong career niya ay ginugol niya sa Hawks bago ang trade na ito. Isinagawa ang trade habang may home game ang Hawks at si Young ay nasa bench ng team na naka-street clothes. Mabilis siyang umalis sa court matapos makatanggap ng ilang huling pagbati mula sa kanyang mga kakampi. Nangyari ang galaw na ito 2 araw matapos iulat ng veteranong NBA reporter na si Mark Stein na ang Wizards ay lumilitaw bilang pangunahing destinasyon ni Young. Nakipagtulungan siya at ang kanyang mga ahente sa Hawks para maisakatuparan ang trade. Matapos maglaro sa unang 5 laro ng 2025-2026 NBA season, nakaligtaan ni Young ang sumunod na 23 games dahil sa MCL sprain. Nagkaroon ng record na 13-10 ang Hawks nang wala siya bago siya bumalik noong kalagitnaan ng Disyembre. Ang 27 years old ay nagtala ng 8 points at 10 assists sa kanyang unang laro pagbalik, ngunit nakaligtaan din niya ang ilang laro ngayong buwan dahil sa right quad contusion. Ang pagbabago ng kapaligiran para kay Young ay nagbibigay daan sa Hawks na magtayo ng team sa paligid nina Jalen Johnson, Dyson Daniels, Onyeka Okongwu at Nickeil Alexander-Walker na pawang nakakontrata hanggang hindi bababa sa 2027-2028 season. Hindi pinalawig ang kontrata niya nitong off-season at nasa ika-4 na taon siya ng 5 taong kontrata na nagkakahalaga ng $215 million sa Hawks. Karapat-dapat siya sa 4 na taon na extension, ngunit hindi siya inalok ng Atlanta ng pangmatagalang kasunduan. Kumita siya ng $46 million ngayong season at may player option na $49 million para sa susunod na season. Huling nakapasok sa playoffs ang Hawks noong 2023 kung saan natalo sila sa unang round ng Boston Celtics. Kung walang konteksto, tila kakaiba ang trade na ito. Pinangunahan ni Young ang NBA sa assist kada laro noong nakaraang season at tila basta na lamang isinama sa salary dump. 2 players ang nakuha ng Hawks na ang pangunahing silbi ay para gumana ang trade. Isang aktwal na NBA All-Star na nasa edad 20s ang humiling ng trade patungo sa Wizards. Lahat ng ito ay nagpapakita kung gaano na tila natapos ang era niya sa Atlanta. Oo, kakaunti ang mga players sa NBA na kayang pagsamahin ang pag-score at pag-facilitate tulad ni Young, ngunit mas naging malinaw sa paglipas ng panahon ang kanyang mga limitasyon at ang kanyang offensive value ay hindi kailanman nagawang gawing tunay na banta sa playoffs ang Hawks, maliban sa hindi inaasahang pag-abot nila sa Eastern Conference Finals noong 2021. Ngayong season, may record ang Atlanta na 2-8 sa mga larong kasama si Young at 15-13 sa mga larong wala siya na mas umaasa sa mga players tulad ni Johnson at Daniels. At sa pagkakaroon ni McCollum at Kristaps Porzingis, may 2 malalaking expiring contracts ang Hawks na magbibigay sa kanila ng kakayahang maging agresibo sa free agency. Kaya pinili ng Hawks na magpatuloy sa kung ano ang gumagana at kumalas sa kontrata niya. Hindi inalintana ng Wizards ang mas murang presyo, ngunit ang susunod na mangyayari ay nakasalalay kay Young. Ang 27 years old guard ay may $49 million player option para sa susunod na season at theoretical na maaaring pumasok sa free agency ngayong summer. Ngunit dahil ang Wizards ang kanyang nais na destinasyon, mas malamang ang isang mas pangmatagalang kasunduan. Sa record na 10-26, ang Wizards ang may ikalawang pinakamasamang tala sa Eastern Conference. Mayroon silang ilang kawili-wiling talento na maaaring makalaro ni Young sa maikling panahon, pati na rin ang malaking cap space at draft capital ngayong off-season. Wala pa silang all-star mula noong 2021 kay Bradley Beal at umaasang mapupunan ni Young ang kakulangang iyon. Malamang na mangyari iyon kapag tuluyan ng gumaling siya. Ang mas malaking tanong ay kung ano ang magagawa nila kasama siya. Sa kabilang balita, mula sa isang nakakapanghinang loob na pagkatalo sa kalsada laban sa Clippers sa LA, sinimulan ng Warriors nitong araw ang isang 8 larong homestand na maaaring magtakda ng direksyon ng kanilang season. Wala pang 1 buwan bago ang NBA trade deadline. Ang simula ng 2 linggong serye ng laro sa Chase Center ay naging perpekto para sa Warriors sa kanilang panalo laban sa Milwaukee Bucks. Kinailangan pang mag-shoot ang Warriors ng 5 of 10 mula sa 3 sa fourth quarter ng kanilang pagkatalo sa Clippers para lamang umabot sa 24.4% ang kanilang shooting sa buong laro.
Hindi naging problema ang shooting laban sa Bucks dahil nag-shoot ang Golden State ng 48.9% mula sa field at 38.3% mula sa labas ng arc na may 18 na naipasok. Pinangunahan ni Stephen Curry ang Warriors sa kanyang 31 points, 6 rebounds at 7 assists. Sina DeAnthony Melton at Butler ay nagbigay sa Warriors ng tatlong players na umiskor ng mahigit 20 points sa isang araw na 5 player ang umabot sa double figures. Patuloy ding pinahusay ng Warriors ang kanilang ball security na may 9 na turnovers lamang, isang laro matapos silang magbigay ng 7. Habang maayos ang ikot ng bola, 6 na players sa kanila ang nagtala ng mahigit isang assist, doble sa bilang ng mga players na may mahigit isang turnover. Ang superstar ng Bucks na si Giannis Antetokounmpo ay hindi mapigilan na nagtapos na may 34 points, 10 rebounds at 5 assists. Malaki talaga ang kaibahan kapag pumapasok ang mga shots ng Warriors. Mayroon pa ring mga kapintasan at bitak sa depensa, ngunit ang shooting ay naging problema ng team halos buong season. Habang papalapit sa kalahati nito, pumasok ang Warriors sa kanilang ika-38 games na ika-27 field goal percentage at ika-15 sa 3-point percentage para sa ika-20 rank offensive rating sa NBA. Ngunit sa harap ng kanilang home fans, mas mukha silang mas mahusay na team kaysa sa ipinapakita ng mga numerong iyon. Naging susi si Al Horford sa second quarter ng laro, lalo na sa opensa at depensa. Matapos ang tie sa first quarter, pinangunahan niya ang Warriors sa isang 11-0 run bago mag-halftime, kabilang ang mahalagang offensive rebounds at assists kay Melton para sa 3-pointers. Sa second quarter pa lamang, nagtala si Horford ng 6 na puntos, 6 rebounds at 3 assist na may plus 14 sa loob ng 6 at kalahating minutong laro. Tinapos niya ang laban na may season high na 10 rebounds at 2 3-pointers. Ipinakita niya, kasama si Melton, na maaari silang maging game changers para sa Golden State kapag naglalaro sa ganitong antas. Ipinakita ng teksto na sa kabila ng malakas na kontribusyon ni Curry at Butler, naging issue ang kakulangan ng scoring at efficiency ng iba pang starters ng team. Sa unang laro, kalahati ng puntos ng team ay mula kina Curry at Butler, habang mahina ang shooting ng natitirang starters. Gayunman, bumawi ang iba tulad ni Green, Moody, Post at Melton at nanalo sila sa bench scoring. Bagamat hindi naging epesyente si Curry sa isang laro, mabilis niya itong itinuwid laban sa Bucks. Dinomina niya ang depensa, naging napaka-epektibo sa opensa at nagkaroon ng malaking plus and minus advantage. Pinangunahan niya ang Warriors sa second half, sinelyuhan ang panalo, at nagtapos ng napaka-epesyenteng shooting na araw na may halos perpektong ball control na may isang turnover lamang sa huling segundo ng laro. Sa laro na ito kitang-kita ang improvement sa bilis ni Post na kahit si Giannis at hindi na nakahabol, mismong masaya ang Warriors dahil bumalik ang ritmo ni DeAnthony Melton. Steph smartly came back to that rebound. Post to dunk it down. Did that. Cycle. Good to great. DeAnthony Melton.